690,000, ganyan po karami ang mga naghahangad upang magkaroon ng nulla osta para makapasok dito sa Italia sa pamamagitan ng Decreto Flussi, habang 151,000 lang po lamang ang maaaring mapagbigyan ng gobyerno ng Italia dahil sa iyon po ang kanilang kota. Kung noong nakaraang taon ay naging pahirap na sa mga kababayan natin ang magkaroon ng nulla osta, lalo pa po ngayon na halos na doble ang bilang ng mga aplikante para makapasok nga dito sa bansang Italia. Sa nakala po nating impormasyon, ang pinakamaraming aplikante ay ang mga magtatrabaho sa agrikultura at turismo, at makikita nyo po ang bilang na halos triple ang dami. Nasinabayan pa ng malawakang protesta tungkol sa agrikultura dito po sa bansang Italia at sa iba pang bansa dito sa Europa. May ilang mga kababayan po kasi tayo na nandito na naniniwala na posiblian niya na naapektuhan ang Decreto Flussi patungkol nga dito sa malawakang protesta sa agrikultura. Posiblian niya na ang ibang mga datore de laboro ay umatras dahil nga sa hindi na makalabas ang kanilang produkto papunta sa ibang bansa. Pero para po sa akin, hanggat wala pong ibinababang anunsyo ang gobyerno ng Italia na naaapektuhan ang Decreto Flussi, huwag po tayong maniniwala. Huwag po tayong mawawala ng lakas ng loob na mag-apply at patuloy na mag-apply pa upang kayo ay makarating dito sa Italia. May advantage po ba ang mga aplikante na dumaan sa agency dito sa Italia? Ibig ko po sabihin ay sa mga Filipino agencies na nag-aasikaso ng mga papel dito o dokumento para sa mga Pilipino. Posible po na may advantage sila dahil unang-una, alam nila kung paano ang tamang proseso para makapag-apply sa Decreto Flussi. Pero hindi po ibig sabihin nun, lahat na nag-apply sa mga Filipino agencies dito ay mapapagkalooban ng nulla osta. May mga kababayan po tayo dito na nung nakaraang taon ay nagbigay ng komento. Aniya, marami sa kanilang kamag-anak ang hindi nakarating dito dahil sa naabutan na ng kota. So ibig po sabihin, bagamat kayo ay dumaan sa agency, kung inabot na kayo ng kota, hindi na rin po kayo mapapagbigyan o makakakuha ng nulla osta. Sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa at nagtatanong kung ang mga Filipino agencies ba dito ay legit, lahat po ng Filipino agencies dito ay legit. Wala pong illegal. Sila po ang tumutulong sa mga kapwa natin Pilipino sa pag-aayos ng mga dokumento nila o kung ano mang problema ang meron sila sa kanilang dokumento. Pero kung kayo po ay mag-a-apply na gamit lamang ang Messenger o through Facebook Messenger, mas makakabuti po na maghanap kayo ng inyong kakilala dito sa Italia at sa inyong papag-applyin para sa inyo. Pahanapin nyo sila dito ng agency na maaaring tumulong sa inyo at saka po kayo magbitaw ng pera. Hindi po ito sa sinisiraan ko ang mga agency dito Pero mas mabuti na rin po yung nag-iingat dahil sa may paalala po ang Embahada ng Pilipinas dito sa Milan para sa ganyan. Dahil kung walang magpapaloko, walang manloloko Tandaan nyo po yan. May mga Filipino agencies po dito sa Italia at yan ay makikita po natin sa Facebook. Pwede po natin silang i-follow upang makita natin kung ano ba ang proseso ng kanilang agency. Makikita po natin sa kanilang Facebook account na may mga kababayan po tayo na naparting nila dito gamit ang Decreto Flussi. Hindi lamang po ako magbibigay ng pangalan ng agency dahil sa iyan po ay pribado na at wala pong pahintulot ng may-ari ng agency. Baka makasuhan pa po tayo. Sa mga kababayan naman natin na nagtataka at nagsasabi na paraan niyang may placement fee ang Decreto Flussi ngayong 2023 to 2025. Yan po ay talagang meron. Hindi po ito katulad noong 2006 na hindi kinakailangan dumaan sa agency ng mga aplikante. At ang mga aplikante na nagkaroon ng nulla osta ay hindi rin kinakailangan na dumaan sa agency sa Pilipinas upang magproseso ng kanilang mga papel. Ngayon po kasi,
Kung kayo ay walang amo dito sa Italia, maaari kayong humanap ng agency upang siyang tumulong sa inyo na makakuha ng inyong magiging amo. Pero papaano po ba ang lakaran? Siyempre kailangan po ninyo magbayad sa kanila ng malaking halaga. Kung magkano man po yan, yun po ay maasa. Yun po ay nasa agency na pong makukuha ninyo. Wala naman po sigurong agency dito sa Italia na tutulungan kayo na hindi naman nila kayo kakilala nang walang bayad. So, ang ibig po sabihin, magkakaroon po yan ng placement fee. Hindi naman po sila aaksyon ng libre na lang. Ngayon, ang isang aplikante na hindi dumaan sa agency, sila na lang ang nagkumpila o nag-fill up ng mga papeles at ipinasok noong click day. Lumabas si Nula Osta. Pagdating po sa Pilipinas, ang kakailanganin nyo rin ay agency. Babayaran nyo rin yung agency na siya magpuproseso sa inyong dokumento sa Pilipinas. Ngayon, kung hindi placement fee ang tawag doon sa ibabayad ninyo sa isang agency sa Pilipinas, ano po ang tawag? Hindi po ba walang ibang tawag doon kundi placement fee? Kaya sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa at naghahangad na makarating dito sa Italia, maganda po kayo ng medyo malaki-laking halaga. Dahil hindi po totoo na no placement fee itong Decreto Plusi. Kagaya nga po na sinabi ko, once na dumaan kayo sa mga agency dito, kailangan nyo magbayad. Sa mga kababayan natin na nakapasok ngayon ang papel sa Decreto Plusi 2024, samahan po natin ng konting dalangin, konting tiwala sa ating mga employer o sa mga agency na nag-asikaso ng inyong mga papel. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Sadya pong ganyan ang Decreto Plusi para tayong sumusugal. Pero ayon nga sa isang sugal, kapag walang taya, walang tama. Sana po ang maikling video na to ay nakapagbigay sa inyo kahit konting impormasyon, lalong-lalo na sa mga nakapasok ang papel ngayon Decreto Plusi 2024. At sa mga kababayan naman natin na naghahangad na mag-apply sa darating na 2025 Decreto Plusi, sana po ay nakapagbigay ito kahit konting impormasyon sa inyo. Hindi po ganun kadali ang Decreto Plusi ngayon. Kaya kung hindi nyo naman po mamasamain, patuloy po ako magtututok dito sa Decreto Plusi. Magbibigay po ako ng update sa inyo. Kaya kung hindi nyo po mamasamain, paki-like, paki-share at mag-subscribe na rin. Maraming salamat po.